Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Minsan medyo makulit ka to the point na hindi ka talaga namimiss ng ex mo kasi ito yung paraan ng pag-iisip mo eh. At yan yung gusto ko sana na ayusin kasi yan yung nagiging contrarian na angle natin na wag nating gawing simpleng porket ginagawa mo yung mga dati mong ginagawa, mamimiss ka na niya. No, it's not something like that. Kasi kailangan natin baliktarin ang expectation ng ex mo para mamiss ka niya. Kasi akala mo mamimiss ka niya dahil gusto ka lang niyang balikan. No, hindi ganun kasimple yun. Minsan, mas mamimiss ka ng ex mo, pero hindi ikaw mismo ang namimiss niya. Ayan, psychological twist siya na para mas maintindihan mo. Let me reveal it to you kung ano yung maling ginagawa mo na dapat mong tigilan. Kasi opposite yan ng pagkamiss sa'yo. So, hindi ka mamimiss ni ex kapag lagi mong binavalidate yung feelings niya. Lagi mo siyang ina-assure na gusto mo makipagbalikan. Kapag nararamdaman niya na gusto mo makipagbalikan or meron kang desire to get her or get him back in your life, kadalasan or most of the time dito nagiging matigas ang ulo nyo pero I will reveal you the truth. Imposible kang mamiss ng ex mo kapag alam niyang nandyan ka lang. Malabong mangyari yun. Kaya nga may nostalgia effect eh, di ba? Paano mo ba mamimiss ang isang bagay na araw-araw mong kasama, araw-araw na kumpirmado? Hindi mo pwedeng mamiss ang isang bagay na hindi pa nawawala sa kamay mo. Basic common sense. So ang unang bagay kasi na mamimiss ng ex mo is hindi ikaw. Ang unang bagay na mamimiss ng ex mo sa'yo is yung pakiramdam kapag kasama ka. Maaaring namimiss niya nung mga panahon na kausap ka bago matulog, may nag-aalaga sa kanya, lalo na kung naging mabait ka, yung taong laging nandyan sa tabi niya, yung comfort kapag nai-stress siya, namimiss niya yung bagay na yan. Kumbaga merong emotional experience na na-associate sa'yo. Associated sa'yo itong mga emotional experience na to at malaking difference yon. Pangalawang bagay, namimiss din niya yung routine. Namimiss niya yung nung kayo pa, no? Nag-good morning, good night pa siya sa'yo and everything about that. Lalo na yung mga panahon na siya yung nag-e-effort for regular calls, siya nag-e-effort for weekend plans, at syempre may taong automatic na kinakausap niya at walang iba ang taong automatic na kinakausap niya noon, kundi ikaw. At mamimiss niya yung dating version ng sarili niya. Ito yung lagi niyong iniisip baguhin ko yung version ko para mahalin ako ng ex ko. Good thing yun na baguhin mo yung version mo para mahalin ka ng ex mo. Pero mas mamahalin ka ng ex mo kapag yung ex mo binalik mo sa dati niyang version na baliw sa'yo. At nung in love pa siya sa'yo, kailangan mo siyang ibalik sa dati niyang version na yun. Kasi minsan hindi lang ikaw yung naaalala niyan eh. Naaalala din niya kung sino yung taong nakasama niya noon. Kasi mas carefree siya noon eh. Kumbaga, mas affectionate siya noon, mas excited siya noon, mas pangarap niyang bumuo ng mga bagay-bagay na kasama ka sa buhay niya noon eh. Biglang nagbago na. Kumbaga meron tayong malaking truth na kailangan nating harapin sa bagay na to. Mamimiss ka niya hindi because of invitation. Pwede ka niyang mamiss, pwede ka niyang maisip, pwede ka niyang pangarapin muli. At mararanasan niya lahat ng to kapag ipinagkait mo sa kanya yung mga nakasanayan niyang routine mula sa'yo. Ayan na. Kasi paano mo malalaman kung seryoso, di ba? So, alam mo, from time to time, pwede niyang i-view yung story mo. May mga random likes siya sa'yo. May mga post siya na patama sa'yo. Or vague post na maaaring ikaw ang tinutukoy. O kaya minsan i-chat ka ng kamusta ka lang. Pero tignan mo din yung behavioral consistency. Tignan mo kung mag-e-effort siya, meron siyang clarity, merong accountability, consistent communication, willingness na ayusin yung dating problema. Yan yung action and confirmation. So ano ang ibig kong sabihin? Sa madaling salita, kung gusto mong i-fix ang relationship na ito, nakikiusap ako sa'yo, ipagkait mo muna sa kanya yung mga routine na dati niyang nakukuha sa'yo.
Bigyan mo siya ng panibagong routine na hindi siya sanay, hindi niya alam, very random sa kanya, very foreign sa kanya, yung pakiramdam na it is something new at parang mareremind mo siya through that na ikaw ang kailangan niya. Kasi ang problema sa'yo, kaya kanya hindi namimiss, kasi nga, hiniwalayan ka na niya, pero lahat ng mga access na nakukuha niya dati sa'yo, nakukuha pa rin niya hanggang ngayon. Kaya kung yan yung iniisip mo na mamimiss ka niya kapag ganyan, no, imposibleng mangyari yun. Kasi hindi lahat ng taong namimiss ka ay talagang mamimiss ka ng ganun-ganun lang. Pwedeng mamiss ka niya, pero kulang. Para, alam mo yun, pwedeng mamiss ka niya, pero kulang. Kapag hindi mo na-hit yung talagang heart niya, hindi mo tinamaan yung ego niya, kulang. Dun papasok yung dapat. Kung gusto mo mamiss ka niya ng sagad-sagaran na, tanggalin mo lahat ng mga routine. I'm talking about the previous routine that he or she has with you. You need to remove all those routines and you need to get back to work about yourself. Dito nagiging effective ang no contact rule or push and pull technique. Pero kung confused ka kung anong gusto mong gamitin, no contact or push and pull, give us a message sa Philippine Dating Coach. And nandiyan naman sa comment section yung ating link sa ating Facebook account para magkaroon ka ng more and more developed idea about this thing. Thanks for watching.